Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano bumuo ng isang cage or kulungan ayon sa gusto ninyong design. Maliit man o malaki, pwede nyo gawin once na matutunan nyo yung proseso ng pagbuo ng cage. So, unang proseso natin, syempre, dapat meron kayong PPE. No? Yung alam niya siguro kung ano yung PPE dahil nai-discuss ko na yun sa inyo. Unang step para mabuo natin yung proyekto natin, syempre, layout yan ng sketch, nandun yung sukat, nandun yung design. So, ang gagawin natin, puputulin na lang natin yung material. Okay? So, nandito tayo ngayon sa cut-off machine. Ayan. Yan yung cut-off machine natin. So, syempre, pag gumagamit tayo ng equipment, kailangan lagi tayong maingat. Safety first, kumbaga. Hindi pwedeng bara-bara dahil ang ating parte ng katawan, hindi natin mabibili sa palengke. Plus, lagi tayong magsusuot ng salamin. Once nagagamit tayo ng cutting wheel, grinding disc, cutting disc. Okay? So, puputol tayo ng bakal. Ang tawag dito sa bakal na gagamitin natin ay square bar. Ang sukat niya ay 9 mm or 9 mm. So, dito tayo magsisimula sa gantong material. No? Puputol tayo ng isa. Ugaliin natin ilak yung pinaka-clamp ng ating cut-off piece or yung cutting wheel para hindi gumalaw yung bakal na puputulin natin. Pwede apakan, pwede hawakan. Okay? So ito yung isa sa mga sukat na kailangan natin, naputol natin sa cutting wheel. So marami na akong naputol na pyesa or material. So ang gagawin naman natin susunod dito ay lilinisin natin itong naiwan na bakas ng cut-off natin. Para pagka nag-welding tayo, hindi na sasagabal at saka hindi magbago yung sukat na hinihingi natin. Kasi pag hindi mo tinanggal yan, pag nilapag mo sa platform, sagabal yan. So linisin natin. Tara. Alright. So, standing position naman tayo ngayon. Ang gagamitin naman natin sa paglilinis ng material ay angle grinder. So, kung papapansin niyo, tinanggal ko na yung guard niya kasi mas madali siyang gamitin pag walang guard. Pero pagka cutting dish yung ginagamit natin, syempre dapat meron siya guard para safe yung pagmili natin. Pag ganito na yung grinder natin, doubling ingat na po yung gagawin natin. So, toggle switch, okay, safe yung kamay, then grip ng mabuti para hindi bumitaw, then paanda rin ang dito. Ganito lang yung paglilinis. Okay, so nalinis na natin yung square bar natin. Wala na yung pinaka naiwang bakas ng cut-off wheels natin, kabilaan. So, prepare na. Nag-grind ko na din yung iba. So, ang kailangan na lang natin gawin ay pagsama-samahin yung sukat na kailangan natin para hindi na tayo mahirapan. Ngayon, kung medyo baluktot ng konti yung square bar kasi hindi naman maiiwasan yan, kailangan natin siyang palu-paluin. No? Pumunta lang kayo sa matigas na parte ng inyong lamesa, doon yung gamitin yung ball hanger natin. Okay? Okay, as you can see, so ito na yung material na kailangan natin para mabuo yung cage. Okay? So ito yung magkakapares na sukat. So ang gagawin natin dito ay sisilipin kung may baluktot. Pag may baluktot, tapaluin natin para tumuwid.
Bandang ball hammer. Ganito lang sumilip. Para ka lang mamamarel. Makikita mo naman yan kung may baluktot ng konti. Pag may nakita kang konti, okay na yun. Pero medyo malaki, kailangan mo siyang paluin. Then silip, lahat ng side, lahat ng kanto. Pag okay na, pwede na natin siyang simulang gawin. So, na-set up ko na to, napalo ko na yan kanina. So, mag-weld na tayo. Okay? Tara. Alright. So, ito na yung part na inaabangan ninyo, yung pag-welding. Unang-una, kung ikaw ay baguhan lamang sa pag-welding or fresh graduate ka sa TESDA at hindi mo ito na natutunan, so siguro ito na yung daan para magkaroon ka ng dagdag kaalaman sa iyong skill. So, ito yung pinaka-vertical ko. Ang kapartner nito ay siyempre, yung horizontal niya para mabuo yung frame. So, framing muna tayo para mabuo yung isang cage natin. So, maliit lang yung cage na gagawin natin. Pero, once na magawa mo to, kahit gaano kalaki yung gusto mong i-create, pwede mo nang i-weld. So, square bar lang ang material natin. Hindi masyadong nakakatakot i-welding. Ang settings na amperahe na ginagawa ko sa aking welding machine, hindi ako nagsiset up ng mababa. No? Lagi kong siniset yan ng mataas. Bakit kamo? Wala naman akong iniintindi na root pass penetration dito or walang mawawasak na root pace. So, hindi ko kailangang babaan yung amperahe. Kailangan ko matunaw agad yung bakal para mabilis yung process ng welding natin. So, ang range ng aking amperahe ay naglalaro ng 100 hanggang 150 amperes. No? Ang gamit ng welding rod ay 6013 na 2.5. Okay, so familiar na kayo sa ganitong electrode, ito yung payat na tinatawag pag tayo ay bibili sa hardware. Sa atin naman, sa mga nag-aaral, so kailangan natin yung technical terms. Ito ay welding electrode na 2.5 mm, yung thickness ng core ng kanyang filler. So, yun lang yung kailangan ninyo memorize. No? Pag sa hardware kayo, sasabihin nyo, pabiling welding rod, yung payat lang. Ibibigay na sa inyo yung 2.5 mm. So, ganun lang yung pamamaraan para hindi kayo magkalituhan ng tendera sa hardware. Okay? So, bubuksan ko na yung welding machine. Mag-uumpisa na tayong mag-welding. So, panoorin nyo lang ako. Pasensya na kayo, hindi ko pa masyadong ma-clear yung pagpapakita ng welding natin kasi wala pa tayong lens na nagagamit para ma-filterize yung ating UV light. No? Talagang masisilaw pa kayo pag ako ay nag-welding. Pero i-move forward natin para mabilis matapos yung pag-welding natin kasi umaabot din ako ng almost 1 hour sa pag-welding ng isang cage. Mahigit paminsan sa isang oras yung ginagawa natin. Pero mula umpisa hanggang dulo, nasusundan ninyo. Wag lang kayong magsawang manood kung kayo ay gusto nyong matutong mag-welding. Okay? Okay. Bago ang lahat, no? Bago tayo mag-umpisa mag-welding, ito nga pala yung ginagamit ko na welding mask, kung tawagin. Tawag sa kanya ay auto dart na. Auto dart. Ano ibig sabihin ng auto dart? Siya ay nagdidilim once na detect ng liwanag na galing sa welding natin. So, hindi ka na masyadong mahirapan. Kahit nakababa ang welding mask mo, makikita mo pa rin yung material na iyong gagawin. Unlike doon sa dark lens, no, yung pinakasinauna natin yung welding mask na kulay itim, talagang itim talaga yon. Hindi mo yun makikita pag hindi mo inangat yung kanyang hood ng welding mask. No. Pag welding ka na, baba. Angat, baba. So, kadalasan, doon nahuhuli ang mga mata natin para ma-irritate or parang nakakaramdam ka ng sore eyes. So, dito sa welding mask na to, hindi mo na mararanasan yung ganong klase ng problema, yung sumakit ang mata,
or tinatawag na tatamaan ka. Masakit kasi yun, parang sore eyes talaga. So ito yung isa-suggest ko sa inyo gamitin, wag yung sunglass. Pwede naman yung sunglass, nga lang masisira yung balat natin sa mukha. So sayang naman kung tayo ay nagmamaxipil, inaalagaan natin yung mukha natin, so sayang naman. So gumamit na lang tayo ng proper PPE para hindi tayo maapektuhan ng problema na galing sa welding. At saka nakakasupport dito sa tinatawag na radiation. Kung merong radiation ang welding na ginagamit natin. Okay? So tara, simulan na natin. Panoorin nyo lang ako guys kung paano ko binubuo yung cage na ito ay Wi-Fi cage, no? Ito yung binibenta natin sa okay? So, pag natutunan nyo to, pwede nyo rin itong kinin, ilang inyo. Wala namang problema ron, wala namang pagpapan. No? Willing akong i-share yung knowledge ko para magkaroon din kayo. Kumukuha nga ako ng apprentice tuturuan natin, libre, walang bayad. Then pagka marunong na siya at pwede na siyang ipa-assess, papa-assess natin yon. Kumbaga parang naghahanap na ako ng scholar, no, na willing matuto. Siyempre magtatrabaho tayo dito, hindi tayo uulan. Kailangan natin talagang gawin yun. So yun yung hinahanap natin na tao. So, baka ikaw yun, no? Pupunta ka na rito. Makipag-usap ka na sa akin. Nahanap na kita, inaantay na kita. Tara, doon din tayo. So ayan, so nakabuo na tayo ng isang frame. Hindi pa natatapos doon yung gagawin natin. Siyempre, may ka-partner pa yan. So pag nabuo na tong frame na to, okay na ba to? Siyempre hindi pa. No? May ginagawa ako dito para makuha ko yung tamang eskwala. Kahit gumamit ako kanina ng L square, so wala akong tiwala doon. So kailangan natin siyang siguraduhin kung siya ay eskwalado. No? So ang pamamaraan na ginagamit ko doon ay sa pamamagitan ng metro. No? Metro ang ginagamit natin para makuha natin yung perfect square niya. Paano yung natin gagawin? So, ang tatawag namin doon ay cross measurement. No? Susukat tayo ng pa-X. Okay, so hindi yan yung mga X ninyo. Ito yung X na ginagamit natin dito. Okay, so kailangan para sila ng sukat. For example, dito ay 46 cm. Dapat sa kabilang part ay 46 cm din. Bahala kayo kung sa loob o sa labas ninyo kukuhanin yung sukat, walang problema ron. Basta para sila ng magiging sukat end to end. Okay? So, mas malaki ng konti sa kabila, 46.5. So, kailangan natin siyang i-arrange. So, ang ginagawa ko dyan, pag kaya ng ganito lang,
isang beses na mahina, yun lang ginagawa ko. Pag hindi kaya, saka ko siya pinapaduwa na ginagamitan ng martilyo. Tapos paulit-ulit ko lang siya sinusukat para masigurado ko tama na ang sukat. Napalakas yung alo. 46.3 46.3. Okay. So, same na nung haba nung yung cross measurement natin. So, ibig sabihin, perfect square na ito. So, isasantabi na natin muna to. Bubuuin muna natin yung kapartner niya para mabuo na natin yung tsura ng box. No? Para mabuo yung frame. Okay? Alright. So, same na rin yung kanyang measurement. So, kailangan na natin yung pang-vertical para mapuno yung box ng ating cage, no? So, ganito ako magtayo ng vertical post niya, poste. Magamit ako ng tri-square na patawag nito. So, hindi na ako gumamit ng jig, no? Kasi mas matrabaho. So, ganito na lang ginagawa ko. Ayan, ganyan. Tatayo ko itong triangle, tatabi ng bakal, then alignment ng kabilang side, alignment ng kabilang side. Pagka okay na, ready to fire. And check. Para ng konti. Alright. Perfect. Okay. Ilagay na natin yung apat na poste, no? Ipatong na natin yung naunang frame na ginawa natin. Ganun na din. Make sure na pantay yung alignment bago natin siya i-welding. Walang magiging problema. Ang ganun yung ginawa nyo. Alright. So, nabuo na natin yung box or frame ng cage natin. Okay, susunod naman natin yung mga element or mga ano ba ang tawag doon, mga pyesa para mabuo yung parte ng problema natin. Pampatibay din. Pampatibay. Since ito pala ay back door, so kailangan nandito sa mismong frame natin yung magiging butas ng punch plug kasi nga ito ay Wi-Fi cage. No? Dito pala natin lalagay ito. So, kailangan natin siyang lagay yung parte na ng pyesa.
Okay. So yung proseso ng ginagawa ko ng pag-welding, ito ang tinatawag namin tack welding or spot welding. Hindi ko muna siya pinipugad. Para kung magkaroon ng galaw, madali ko pa siyang may i-arrange, no? May perfect pa natin yung dimension niya or yung kanyang pagka-square. Okay, so itong harap na to ay nasukat na natin kanina, so hindi ko na siya sinukat. Ang susukatin natin, yung hindi natin na bigyan na cross measurement. Like, itong ilalim or pinakaibabaw, no? Diba? Ilalim, ibabaw. So, gagamitan natin siya ng same procedure, cross measurement. Para makita natin yung pagka-perfect scale niya. 34.5, 34.6. 1 millimeter na difference, okay na yan. Huwag mo nang palalaman. No? Huwag lang yung 0.5, malaki yun. Dahil ito ay 1 millimeter lang ang difference, hindi ko na siya pakilalaman. Then, mamasins ako kasi doon sa front. Kasi lalagyan natin yung panglalim na support or yung bracket. Sukat, pumasok. Sukat, okay, pumasok. Then, weld. Tack weld. Enter natin. Trabaho na natin. 34.6, 34.5. Yung ibabaw, isa lang ang nilalagay ko kasi nilalagyan ko naman po ng yero. No? May cover ng yero. Yung ilalim na kasi yun yung sasalo ng box. Kaya dalawa ang nilalagay ko sa ilalim. Sa ibabaw, isa lang. Magsilid naman tayo. 45.4, 45.2. So may 2 mm na difference, so kailangan natin siyang paluin ng konti. Konti-konti lang para lang mag-match. Kapag align, para mag-perfect square, kung nasaan yung mas mahaba, kumari ito mas mahaba, ito yung papaluin natin, itong side na to, itong area na to. Kailangan nyo yung paluin para pumarehas din sa kabila. Kung alin yung mas mahaba, tandaan, kung alin ang mas mahaba, yun ang papaluin natin. Okay? Naintindihan? Very good. Patay na. So, hatiin na natin sa gitna. Isa lang din ang nilalagay ko dito. 39.5. Okay, so sa mga natatakot maglagay ng filler o welding rod, para lang may kuryente o may ground. Wala pong kuryente yan. Hanggang hindi mo siya nailalagay sa kapares na ground, no? Wala kuryente yan. Kung meron kung basta-basta kamay mo, meron konti. Para mahina lang. Para ka lang pinitinili. Ganun lang. Wala kuryente. Tapos, kabilang side.
Okay, malaki tong area na to. 5 mm ang difference. Okay. So pag nailagay na natin lahat ng bracket or yung nilalaman, itong pins natin. Ito na yan. Ayan, hanggang ilalim, hanggang taas. Kompleto na. So kailangan na natin siya i-full weld na para hindi na siya masira o gumalaw. Ang una kong pini-full weld, siyempre yung mga gitna muna bago yung mga corner. No? Para sigurado yung ano natin yung movement ng ating pag-welding. Kasi habang nag-welding tayo, yung bakal, meron niyang galaw. No? Gumagalaw yan papasok, o palabas. No? Hindi lang natin malaman minsan kung talagang saan siya pupunta. At hindi natin siya ma-predict. No? Kaya ginagawa na lang natin siya ng paraan para at least mahuli natin. Okay? Full weld na tayo.
Alright, so ganun lang kasimple. Almost 30 minutes nagawa natin yung frame kasi frame pa lang naman siya. Wala pa yung pintuan. Pintuan pa yung gagawin natin. Pero at least natapos na natin yung frame from top weld to full weld. No? So ito yung finished product natin ah, na halos ibinibenta natin sa market. Okay? So, ipa-part 2 na lang natin yung pagkakabit ng pagbuo ng pintuan at saka pagkakabit ng pinto. Kasi para makita ninyo kung paano kinakabit yung cylindrical. Kasi ito yung pinakamahirap na part pagkabit ng cylindrical. Okay? So, sana meron kayong natutunan sa inyong panonood at kung umabot kayo rito sa parte na to, medyo mahaba na. Sabihin, nagustuhan ninyo ang video natin. So, baka pwede namang mag-request na i-share natin para mas malayo yung maabot ng ating ginagawang pagtuturo ng welding. At least kahit nasa bahay ka lang, pwede ka lang matuto paunti-unti. No? Kailangan lang natin mag-ingat or safety first lang kailangan. Okay? Salamat!